Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Ako nga po pala si Ann, 24 years old, nakatira ngayon sa Canada. Hindi ko po akalaing darating ang araw na ako naman ang susulat sa inyo. Madalas kasi akong nakikinig ng mga kwento ng ibang tao. Iniisip ko noon, buti na lang hindi ako dumaraan sa ganyang sitwasyon. Hindi ko alam, darating din palang panahon na ako mismo ang magkukwento. Hindi po ako yung babaeng mahilig lumandi o maghanap ng lalaki. Sa totoo lang, introvert po kong tao. Mas gusto kong nasa bahay lang kaysa sa gumala. Pagkatapos ng trabaho, diretso uwi, kakain, magpapahinga, tapos maglalaro ng online games. Dalawa lang ang naging boyfriend ko sa buong buhay ko. Wala akong naging ka-MU, walang situationship, walang bahala na kung ano tayo. Kapag pagmamahal na ang pinag-uusapan, dapat malinaw. Siguro ganoon din ang dahilan kung bakit hindi ko nakita ang mga senyales. Hindi ko inakalang ang taong mamahalin ko. Siya rin palang taong sisira sa paniniwala ko tungkol sa pag-ibig. At lahat po yun ay nagsimula sa Discord. Noong una wala lang talaga. May sinalihan akong gaming server dahil naghahanap ako ng makakalaro. Isang gabi, may nag-chat sa voice channel. Guys, kulang kami ng isa. Sino available? Tahimik lang ako. Hindi kasi ako sanay makipag-usap sa mga hindi ko kilala. Hanggang sa may nagsabi, Ikaw An, bago ka lang, tara na! Napaisip pa ako. Pero sumali rin ako. Pagpasok ko sa voice call, tahimik lang ako. Nakikinig lang. Bigla siyang nagsalita. Hello? Hindi ako sumagot. Nahihiya ako. Makalipas ang ilang segundo. An, nandyan ka pa ba? Baka naman kinakagat mo lang ang mic mo. Magsalita ka naman. Nagtawanan ng lahat. Hindi ko napigilang matawarin. Hindi, nandito ako. Ayan, marunong naman palang magsalita eh. Lalo silang nagtawanan at doon nagsimula ang lahat. Simple lang, walang espesyal, walang kilig, wala talagang kahit ano. Isa lang siya sa mga nakalaro ko. Pero habang tumatagal, napapansin kong iba siya. Hindi siya palaaway, hindi siya nagyayabang. Kapag may bagong player na nahihirapan, siya pa ang unang tumutulong. Kapag may natatalo sa laro, hindi siya naninisi. Palagi lang niyang sinasabi, game lang yan, bawi tayo next time. Hindi ko alam kung bakit, pero unti-unti kong hinahanap ang presensya niya. Lumipas ang mga linggo. Halos gabi-gabi na kaming magkakasama sa laro. Kapag online siya, nagiging online din ako. Kapag wala siya, parang wala akong gahanang maglaro. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na lang laro ang pinag-uusapan namin. Kumain ka na ba? Oo. Sigurado? Bakit? Nanay, bakit ah? Tumawa siya. Hindi naman, concern lang ako. Ang simple ng usapan. Pero sa totoo lang, matagal na simula noong may nagtanong sa akin kung kumain na ba ako. Yung concern na akala ng iba ay maliit na bagay. Para sa isang taong malayo sa pamilya, napakalaking bagay noon. Minsan habang pareho kaming naghihintay magsimula ang laro, napunta ang usapan namin sa buhay. Kamusta ka dyan sa Canada? Okay naman. Masaya? Hindi agad ako nakasagot. Kasi kahit maganda ang buhay ko roon, may mga gabing sobrang tahimik. May mga gabing namimiss ko ang Pilipinas. May mga gabing gusto ko lang may makausap. Napangiti ako bago sumagot. Okay lang, may mga araw lang na malungkot. Tahimik siya. Pagkatapos ng ilang segundo, mahina siyang nagsalita. Kung nandyan lang ako, ililibre kita ng kape. Napatawa ako. Canada to. E di hot chocolate. Pareho kaming natawa. Hindi ko alam kung bakit. Pero pagkatapos ng gabing yun, mas lalo ko siyang hinahanap.
Kapag may magagandang nangyari sa trabaho, siya ang una kong gustong sabihan. Kapag pagod ako, siya ang gusto kong makausap. Unti-unti, nagiging parte na siya ng araw ko. At hindi ko namamalayan, unti-unti na rin pala siyang nagiging parte ng puso ko. Lumipas ang halos 4 na buwan. Hindi na mabilang kung ilang beses kaming naglaro. Hindi na rin mabilang kung ilang oras kaming magkausap sa Discord. May mga gabing inaabot kami ng madaling araw. Minsan, hindi na nga kami naglalaro. Magka-call lang kami. Tahimik. Habang pareho kaming may ginagawa. Pero kahit walang usapan, pakiramdam ko, sapat nang malamang kong nandyan lang siya. Isang gabi, pagkatapos naming maglaro, tahimik lang kami. Naririnig ko lang ang mahinang tunog ng electric fan sa kabilang linya. Bigla niya akong tinawag. An, bakit Mark? May sasabihin sana ako. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tahimik siyang huminga. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, "Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin to." Mas lalo kong kinabahan. Hindi ako makapagsalita hanggang sa narinig ko na lang ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig. An, mahal na yata kita. Pakiramdam ko huminto ang mundo noong gabing yun. Hindi dahil hindi ko inaasahan, kundi dahil pareho kami ng nararamdaman. Hindi ko agad siya nasagot. Nakatingin lang ako sa kesame ng kwarto ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Napangiti ako at halos pabulong kong sinabi, "Ako rin, gusto din kita Mark." Hindi ko alam noon na ang gabing akala kong simula ng pinakamagandang love story ng buhay ko, siya rin palang simula ng pinakamalaking sakit na mararanasan ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung saya na nararamdaman ko noong gabing sinagot ko siya. Hindi naman naging perpekto ang lahat. Hindi naman kami yung tipong araw-araw. Noong naging kami, wala nang nagbago sa routine namin. Pareho pa rin kaming nagtatrabaho. Pagkatapos ng trabaho, magme-message siya. "Online ka." Hindi ko na kailangang mag-isip. Automatic nang sagot ko. 5 minutes. "Sige, hihintayin kita." Hindi ko alam kung bakit. Kasi sa totoo lang, sa dami ng taong dumaan sa buhay ko, siya lang ang marunong maghintay. Pagpasok ko sa Discord, naroon na siya. Ayan ang pinakamagaling naming player. "Nambobola ka na naman." "Hindi ah, ikaw kaya ang lucky charm namin." Napatawa na lang ako. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o hindi. Pero bawat biro niya, napapangiti ako. Lumipas ang mga linggo. Hindi na lang kami naglalaro. Sabay na rin kaming kumakain kahit magkalayo kami. Minsan, bubuksan lang namin ang kamera. Tahimik lang habang pareho kaming kumakain. "Anong ulam mo?" "Pasta." "Wow! Sana nandyan din ako." Napailing ako. "Bakit?" "Para makahingi." Tumawa ako. Kuripot ako. "Okay lang, ikaw lang naman ang gusto ko." Hindi ko alam kung bakit. Pero sa simpleng mga salitang yun, parang ang gaan-gaan ng mundo. Hindi ko kailangan ng mamahaling regalo. Hindi ko kailangan ng flowers. Sapat na sa akin na may taong nagpapasaya sa ordinaryong araw ko. May isang gabing hindi kami naglaro. Nagkwekwentuhan lang kami kung ano-ano hanggang sa napunta na ang usapan sa future. "Anong pangarap mo?" Napaisip ako. "Gusto kong magkaroon ng simpleng pamilya. Tahimik lang, walang gulo." Tahimik siya. Pagkatapos mahina siyang nagsalita. "Magiging mabuting nanay ka." Napangiti ako. "Paano mo naman nasabi?" "Kasi mabait ka."
at marunong kang mag-alaga. Hindi ko alam kung bakit, pero kinilig ako. Hindi ko naisip na balang araw, ang pangarap na pamilyang yon, hindi pala siyang makakasama ko. Lumipas pa ang ilang buwan, mas lalo kaming naging malapit. Kapag may problema ako sa trabaho, siya ang unang nakakaalam. Kapag siya naman ang pagod, tahimik lang akong nakikinig. Salamat ha. Saan? Sa pakikinig. Kahit minsan, ang kulit-kulit ko na. Napangiti ako. Gano'n naman kapag mahal mo ang tao. Biglang natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Mahal na mahal kitaan. Hindi ko napigilang mapangiti. Mahal din kita, Mark. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, nakahanap na ako ng taong gusto kong makasama habang buhay. Ang hindi ko lang alam na habang pinapangarap ko ang future naming dalawa, may isa na palang babaeng nangangarap. Kasama siya at hindi ako ang babaeng iyon. Makalipas ang ilang araw, sinabi niya sa akin na magsisimula na siyang mag-livestream ng mga laro namin. Masaya ako para sa kanya. Sabi ko pa, lagi kitang susuportahan. Talaga? Oo naman. First viewer mo ko. Tumawa siya, kaya ikaw ang paborito ko. Napangiti ako. Hindi ko alam na ang pagiging supportive kong girlfriend ang magiging dahilan para malaman ko ang katotohanan. Unang livestream niya, excited pa ako. Ako pa ang unang nag-share sa mga kaibigan namin sa Discord. Habang nanonood ako, binabasa ko ang mga comments. May mga nagsasabing ang galing niyang maglaro. May mga nagpapatawa. Hanggang sa may isang comment na dumaan. Isang comment na nagpahinto sa tibok ng puso ko. Ang galing naman ng asawa ko. Proud of you. Noong una, napangiti pa ako. Akala ko biro lang. Akala ko tropa niya. O baka nickname lang. Pero may kung anong bumulong sa isip ko. I-check mo. At iyon ang ginawa ko. Pinindot ko ang profile ng babaeng nag-comment. At sa paglabas ng unang litrato, pakiramdam ko may malamig na tubig na ibinuhos sa buo kong katawan. Dahil lang nakita ko, hindi lang isang simpleng litrato, kundi isang masayang pamilya. May mga pagkakataon sa buhay na gusto mong sana mali ang kutob mo, na sana hindi mo na lang nakita, na sana biro lang. Ganoon ang ipinagdarasal ko habang nakatitig ako sa profile ng babaeng nag-comment. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, baka kapatid niya lang, baka kaibigan, baka prank lang. Pero habang pababa ako ng pababa sa profile niya, unti-unting nababasag ang bawat dahilan na iniimbento ko para lang hindi masaktan. Ang unang litrato, magkahawak sila ng kamay. Ang pangalawa, magkayakap. Ang pangatlo, kasama ang 3 batang nakangiti. At ang pinakamasakit, may litrato silang dalawa na parehong nakasuot ng wedding attire. Hindi ko na maalala kung ilang minuto kong nakatulala. Hindi ko maramdaman ang mga kamay ko. Pakiramdam ko, gusto kong umiyak pero walang lumalabas na luha. Parang namanhid na lang ako. Binasa ko pa ang caption. Happy anniversary sa pinakamabait kong asawa. Salamat sa pagmamahal mo sa amin at sa mga bata. Doon ko tuluyang tinanggap. May asawa siya. At hindi lang asawa, may 3 pa silang anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Binuksan ko ang messenger. Titig na titig lang ako sa pangalan niya. Ang daming tanong sa isip ko. Bakit? Bakit hindi niya sinabi? Bakit ako? Ano ba ako sa buhay niya? Ilang beses kong pinindot ang call. Ilang beses ko rin kinakansela hanggang sa lumakas ang loob ko. Tinawagan ko na siya. Makalipas lang ang ilang ring, sinagot na niya. Hello babe. Noong narinig kong tinawag niya pa rin akong babe, lalo kong nasaktan. Parang wala lang sa kanya. Parang normal lang ang lahat.
Hindi ko na pinaligoy-ligoy pa. May itatanong ako. Sige, sino si... Binanggit ko ang pangalan ng babae. Tahimik siya. Naririnig ko lang ang paghinga niya. Partner ko. Napapikit ako. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o matatawa. Kasi kitang-kita ko na ang wedding pictures nila tapos sasabihin niyang partner. Partner? Tingnan mo ako sa mata kung kaya mo. Kasi nakita ko ang profile niya. Nakita ko ang wedding pictures niyo. Nakita ko ang mga anak niyo. Nakita ko ang caption niyang, asawa ko. Mahabang katahimikan. Pakiramdam ko bawat segundo, mas lalo kong nasasaktan. Hanggang sa narinig ko na lang ang pinakamabigat niyang paghinga. Oo, asawa ko siya. Parang may salamin na nabasag sa harap ko. Lahat ng pinaniwalaan ko, lahat ng pinanghawakan ko, biglang gumuho. Hindi ko napigilang mapaluha. Tahimik lang akong umiiyak habang hawak ang cellphone ko. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Mahina siyang sumagot. Natakot ako, Ann. Napailing ako. Natakot ka? O mas pinili mo lang magsinungaling? Hindi siya sumagot. Alam mo ba kung gaano ako kaseryoso sa relasyon natin? Alam mo bang sinabi ko sa'yo lahat ng tungkol sa buhay ko? Ni minsan ba? Sumagi sa isip mong sabihin ng totoo, Mark? Narinig kong bumuntong hininga siya. Alam kong mali. Pero noong una, laro lang naman. Hindi ko inaasang mahuhulog ako sa'yo. Kung ibang babae siguro ang kausap niya, baka naniwala, baka naawa. Pero habang sinasabi niya yun, isip ko lang, paano naman ang asawa niya? Paano naman ang 3 batang walang kamalay-malay? Mahal kitaan. Maniwala ka. Napapikit ako. Tumulo ulit ang mga luha ko. Kasi ang sakit marinig ang salitang, mahal kita. Mula sa taong alam mong hindi naman pala pwedeng maging sayo. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang mga luha ko. At doon ko sinabi ang mga salitang halos hindi ko mailabas. Mark, tigilan na natin to. Bigla siyang nagpanik. Ann, wag, please, wag naman. Noong gabing yun, hindi pa doon natapos ang usapan namin dahil habang pilit akong lumalayo, mas lalo naman niya akong hinihila pabalik at hindi ko pa alam ng mga susunod niyang sasabihin ang siyang tuluyang dudurog sa puso ko. Noong sinabi kong gusto ko nang tapusin ng lahat, akala ko tatanggapin na lang niya. Akala ko magsasorry siya. Akala ko hahayaan niya akong umalis. Pero nagkamali ako. Mas lalo pa pala niya akong pipigilan. Tahimik lang kami sa kabilang linya. Naririnig ko ang pagikbi ko. Habang siya naman, paulit-ulit lang ang buntong hininga. Hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Please, Ann, huwag mo kong iwan. Napapikit ako. Pakiramdam ko, bawat salitang sinasabi niya, lalo akong pinapahirapang bumitaw. Hindi dahil naniniwala pa ako, kundi dahil mahal ko pa siya. At yun ang pinakamahirap kalabahanin. Mark, hindi kita inagaw. Hindi ko ginustong mapunta sa ganitong sitwasyon. Kung sinabi mo lang sanang totoo noon pa, baka magkaibigan pa rin tayo ngayon. Tahimik siya. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Natatakot akong mawala ka. Napangiti ako. Pero hindi dahil kinilig ako. Napangiti ako dahil sa sobrang sakit. Natatakot kang mawala ako? Pero hindi ka natatakot lokohin ng asawa mo. Hindi siya sumagot. Noong mga oras na yon, hindi ko na siya kilala. Yung lalaking nakilala kong mabait, mahinahon, marespeto, parang unti-unti nang nawawala at ang natitira na lang, isang lalaking handang magsinungaling para makuha ang gusto niya.
Ilang minuto kaming tahimik hanggang sa siya ulit ang nagsalita. Mahal kitaan. Ikaw ang gusto kong makasama. Napapikit ako. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo kayang piliin ako? Hindi siya agad nakasagot. Mahabang katahimikan. Parang naghahanap siya ng tamang salita. Hindi ganun kadali yun. Napatawa ako. Pero puno ng sakit ang tawang yun. Hindi madali. May asawa ka. May 3 kang anak. Ano pa bang hinihintay mo para sabihin sa akin na hindi ako pwedeng maging parte ng buhay mo? Tahimik ulit hanggang sa nagtanong ako. Tanong na matagal nang umiikot sa isip ko. Sagutin mo ako ng diretso, Mark. Kaya mo ba akong panindigan? Pakiramdam ko. Huminto ang mundo habang hinihintay ko ang sagot niya. Ilang segundo, walang nagsasalita. Hanggang sa narinig ko ang mahinang boses niya. Hindi. Noong narinig ko ang salitang yun, pakiramdam ko may tumutusok sa puso ko dahil doon ko napatunayan lahat ng pangarap ko tungkol sa amin. Ako lang pala ang nananaginip. Huminga ako ng malalim. Pinahid ko ang mga luha ko at sinabi ko, bigyan mo naman ako ng pagkakataong mahalin ng taong malaya. Ang taong kaya kong ipagmalaki. Ang taong hindi ako itatago. Hindi ko makakalimutan ang sumunod niyang sinabi. Mahina lang pero parang martilyo na paulit-ulit na tumatama sa dibdib ko. Ayoko. Ayoko, Ann. Napakunot noo ako. Bakit? Huminga siya ng malalim at saka niya sinabi ang linyang hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Hindi naman niya malalaman. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung niloko niya ako o yung gusto niya akong gawing parte ng panloloko niya. Hindi ko mapigilang isipin ang asawa niya. Isang babaeng malamang ay nagtitiwala sa kanya. Isang babaeng walang kaalam-alam na habang nasa harapan siya ng kompyuter, may isa pa pala siyang babaeng pinapangakuan ng pagmamahal. Noong gabing yun, may isang bagay akong na-realize. Hindi ako galit sa asawa niya. Hindi ko rin siya kinaiinggitan. Ang tanging nararamdaman ko ay awa. Kasi pareho pala kaming niloloko. Huminga ako ng malalim at sa pagitan ng pag-iyak ko, sinabi ko ang pinakamahirap na desisyon sa buong buhay ko. Tama na, Mark. Hanggang dito na lang tayo. Please, Ann. Huwag. Mahal na mahal kita. Mahal ko rin siya. At yun ang pinakamahirap aminin. Kasi kung hindi ko siya mahal, madali lang sanang umalis. Pero noong gabing yun, pinili kong masaktan. Kaysa maging dahilan ng pagkawasak ng isang pamilya. Hindi ko pa alam na kahit matapos ang gabing yun, hindi pa rin pala siya titigil. Hindi ko alam kung saan kumuha ng lakas noong gabing yun. Ang alam ko lang, kung hindi ako lalayo, mas lalo kong lulubog. Kaya pagkatapos naming mag-usap, isa-isa kong pinindot ang mga boto na ayokong pindutin. Unfriend, block, sa Discord, sa Messenger, sa Instagram, pati sa gaming platform na lagi naming ginagamit. Bawat pindot ko, parang may punit na nangyayari sa puso ko. Pero kailangan, kasi alam kong kapag nagdalawang isip pa ako, babalik lang ulit ako sa kanya. Pagkatapos kong i-block siya, umiyak lang ako. Hindi ako natulog. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama ko. Tahimik ang buong apartment. Ang naririnig ko lang ang sarili kong hikbi. Naaalala ko lahat. Noong una niya akong niyaya maglaro. Noong una niya akong tinawag na babe. Noong unang beses niyang nagsabing, mahal kita. Nakakatawa. Ang bilis pala ng isang tao gumawa ng napakagandang alaala. At ganoon din kabilis yun sirain. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na parang walang nangyari. Ngumingiti ako sa mga katrabaho ko. Nakikipag-usap. Pero ang totoo,
Pagdating ko sa washroom, doon ako umiiyak. Ayoko kasing may makakita. Ayokong may magtanong kasi hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag. Paano mo sasabihin sa ibang tao na mahal ko ang lalaking may asawa? Hindi ba nakakahiya? Lumipas ang 2 araw. Akala ko doon na matatapos ang lahat hanggang sa may nag-message sa akin sa Discord. Isang account na hindi ko kilala. Unknown user. Hindi ko pinansin. Makalipas ang ilang minuto, may sumunod ulit. Please, kausapin mo ko. Kinutuban na ako. Hindi ko na binuksan. Pero maya-maya, may friend request na naman. Ibang account. Binuksan ko. At doon ko nakita ang pangalan niya. Mark. Pakiramdam ko bumalik lahat ng sakit na pilit kong kinakalimutan. Hindi ko alam kung paano niya nagawa. Pero gumawa siya ng panibagong account para lang makausap ako. Hindi ko na siya nireplyan pero nag-send siya ng isang mahabang message. Please, pakinggan mo lang ako. Hindi ako mapakali. Hindi kita kayang mawala. Ikaw lang ang nagpapasaya sa akin, Ann. Habang binabasa ko yun, napapaluha na naman ako. Hindi dahil gusto kong balikan siya, kundi dahil mahal ko pa rin siya. At yun ang totoo. Pero may isa pang katotohanan. Mas mahal ko ang sarili kong dignidad. Kaya huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon, nag-reply ako. Hindi para makipagbalikan, kundi para tuluyan ng magpaalam. Mark, mahal pa rin kita. At baka matagal pa bago mawala yun. Pero hindi sapat ang pagmamahal para ipagpatuloy ang mali. Ayokong mabuhay habang nagtatago. Ayokong maging dahilan ng pag-iyak ng asawa mo. At ayokong isang araw, sarili ko ang hindi ko na kayang tingnan sa salamin. Ilang segundo lang, nag-reply siya kaagad. Hindi kita pinipilit maging kabit. Mahal lang talaga kitaan. Napailing ako at sa isip ko, kung hindi mo akong ginagawang kabit, ano ang tawag sa gusto mong mangyari? Sumagot ulit ako. Mark, hanggat kasal ka, hindi pwedeng maging tama ang relasyon natin. Hindi ako ang babaeng gusto kong makita sa kwento ng ibang tao. Ayokong maging dahilan kung bakit may batang iiyak balang araw. Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos, isang maikling message lang ang dumating. Hintayin mo ko. Napapikit ako. Alam kong gusto kong maniwala, pero alam ko ring mali dahil ang hinihingi niyang paghihintay may kapalit na buhay ng ibang tao, may kapalit na isang pamilya. Kaya iyon na ang huli kong reply. Hindi. Paalam. Pagkatapos noon, tinanggal ko ulit siya sa buhay ko. Block, delete, at isinara ko ang cellphone ko. Akala ko tapos na ang lahat. Hindi ko alam na kahit putulin ko ang komunikasyon namin, mas mahirap palang putulin ang alaala. At iyon ang laban na araw-araw kong haharapin. Sabi nila kapag tama ang desisyon mo, dapat gumagaan ang pakiramdam. Pero bakit ganoon? Bakit noong pinili kong umalis, parang ako pang mas nahirapan? Araw-araw akong bumabangon, pumapasok sa trabaho, ngumingiti sa mga katrabaho ko, nakikipagbiruan. Pero pag uwi ko sa apartment, tahimik na naman. At sa katahimikang yon, lahat ng alaala namin, isa-isang bumabalik. May mga gabing bubuksan ko ang Discord, hindi para hanapin siya, kundi dahil nasanay akong nandoon siya. Pero tuwing makikita ko ang bakanting friend list, naaalala kong wala na nga pala kami. At tama lang yun. Isang gabi habang naglalaro ako mag-isa, may nag-send ng game invite. Hindi ko kilalang username. Akala ko, random player lang. Tinanggap ko. Pagpasok ko sa lobby, bigla akong kinabahan. Narinig ko ang boses na matagal kong pilit kinakalimutan. Parang nanigas ako. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam
kung paano niya nalaman na online ako. Siguro sa mga common friends namin. O baka matagal na niya akong hinahanap. Please, 1 minuto lang. Hindi ako nagsalita. Hindi ako okay. Hindi kita makalimutan. Ang totoo, noong mga sandaling yun, hindi ko rin siya nakakalimutan. Pero magkaiba, ang hindi makalimot at bumalik. Huminga ako ng malalim at nagsalita rin ako. Mark, ano pa bang gusto mong marinig? Mahina siyang sumagot. Miss na kita. Napapikit ako. Ang hirap. Kasi yun din ang gusto kong sabihin. Pero alam kong kapag sinabi ko yun, baka bumigay na naman ako. Miss din kita, Mark. Tahimik siya. Siguro hindi niya inaasahan ang isasagot ko. Pero tinuloy ko. Miss kita pero hindi ibig sabihin nun babalik ako. May mga taong mamahalin mo pero kailangan mong bitawan. Narinig kong humikbi siya. Hindi ko alam kung totoo. Hindi ko rin alam kung dapat pa ba akong maawa. Pwede ba tayong maging magkaibigan na lang? Napangiti ako ng mapait. Yan din ang naisip ko noon. Pero imposible. Hindi pa. Kasi habang mahal pa kita, hindi kita kayang tingnan bilang kaibigan lang. At habang kinakausap kita, umaasa ang puso ko. Kaya kailangan ko talagang lumayo, Mark. Tahimik siya. Makalipas ang ilang segundo, nagsalita ulit. Pasensya ka na, Ann. Hindi ko ginustong saktan ka. Napapikit ako. At yun ang unang pagkakataon na narinig kong humingi siya ng tawad. Nang wala ng dahilan, hindi na siya nagpalusot. Hindi na niya sinabi na mahal niya ako. Hindi na niya sinabing hintayin ko siya. Pasensya na lang. Tinatanggap ko ang sorry mo. Pero hindi ibig sabihin nun na babalik pa ako. Pagkasabi ko noon, iniwan ko ang game lobby. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Paglabas ko, binlock ko ulit ang account. Pagkatapos noon, umiyak ako. Pero kakaiba, ang iyak kong iyon. Hindi na yun iyak ng taong umaasang magkakabalikan pa. Iyon ang iyak ng taong unti-unti nang nagpapaalam. Unti-unti nang tinatanggap na may mga pag-ibig talagang hindi itinadhana. Makalipas ang ilang linggo, mas naging abala ako sa trabaho. Nag-gym ako. Mas madalas akong lumabas. Mas madalas kong kausapin ang pamilya ko sa Pilipinas. Unti-unti, natutunan kong mabuhay nang wala siya. Hindi pa ako lubusang okay. Pero bawat araw, may kaunting paghilom. At doon ko na-realize, hindi pala laging tungkol sa paghahanap ng tamang tao ang pagmamahal. Minsan, tungkol din ito sa pagpili ng tamang desisyon. Kahit ikaw mismo ang unang masaktan. At sa wakas, pakiramdam ko, nagsisimula ko na ulit mahalin ang sarili ko. Mahigit 3 buwan na ang lumipas. Sa totoo lang, hindi ko masasabi na tuluyan na akong nakamove on. Kasi naniniwala akong walang eksaktong oras ang paghilom. May mga araw na okay ka. May mga araw na bigla mo na lang maaalala ang lahat at ayos lang yun. Parte yun ng paghilom. Unti-unti, nabuo ko ulit ang sarili ko. Mas naging busy ako sa trabaho. Nag-enroll ako sa isang short course. Mas madalas akong lumalabas kasama ang mga kaibigan ko rito sa Canada. At higit sa lahat, mas madalas na akong ngumiti. Hindi na pilit, kundi dahil unti-unti ko nang nararamdaman na kaya ko palang maging masaya kahit wala siya. Pero isang gabi, habang nagpapahinga ako pagkatapos ng trabaho, may notification akong natanggap. Unknown email. Hindi ko na sana bubuksan. Pero may kung anong nagtulak sa akin. Pagbukas ko, isang maikling mensahe lang ang nabasa ko. Hi Ann, alam kong hindi mo na ako gustong kausapin. Hindi ako humihingi ng isa pang pagkakataon. Gusto ko lang malaman mong araw-araw kong pinagsisisihan ang ginawa ko sa'yo.
Pasensya ka na. Sana balang araw, mapatawad mo ko. Paulit-ulit kong binasa ang email. Hindi ko alam kung ilang beses. Pero sa pagkakataong iyon, wala na yung dating epekto. Masakit pa rin, pero hindi ko na gustong bumalik. Hindi na ako umasa. Hindi na ako nagtatanong, paano kung napangiti na lang ako? Mahina, mapait. At saka ko sinara ang email. Hindi na ako nag-reply. Hindi dahil galit pa rin ako, kundi dahil may mga paalam na hindi na kailangang sagutin. Minsan kasi ang katahimikan, iyon na mismo ang sagot. Lumipas pa ang ilang buwan. Isang Sabado ng umaga, nagkakape ako sa paborito kong cafe. Habang nakatanaw sa bintana, bigla kong naalala ang sinabi niya noon. Kung nandyan lang ako, ililibre kita ng kape. Napangiti ako, pero hindi na ako umiyak. Noon akala ko siya na ang taong makakasama ko habang buhay. Pero ngayon, mas nagpapasalamat ako na hindi nangyari. Kasi kung ipinilit ko ang gusto ko, baka araw-araw akong mabuhay sa takot. Takot na mahuli. Takot na may masaktan. Takot na isang araw, ako naman ang lokohin. May isang bagay akong natutunan. Kapag sinabi sa'yo ng isang tao na hindi naman niya malalaman, hindi pagmamahal ang inaalok niya, kundi kasinungalingan. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi kailangang itago, hindi kailangang magsinungaling, at lalong hindi kailangang may ibang taong masasaktan. Hindi ko alam kung mababasa o maririnig niya ito balang araw. Pero kung sakali man, gusto kong sabihin ito. Maraming salamat. Hindi dahil sa sakit na ibinigay mo, kundi dahil natutunan kong piliin ang sarili ko. Sana balang araw, maging tapat ka na, hindi lang sa babaeng mamahalin mo, kundi lalo na sa pamilyang pinili mong buuin. At para naman sa mga taong nakikinig ngayon, kung sakaling nasa sitwasyon kayo ng katulad ko, huwag ninyong isipin na mahina kayo kapag pinili ninyong umalis. Minsan, ang pinakamalaking patunay ng pagmamahal ay ang marunong kang bumitaw kahit ikaw ang unang nadurog. Hindi ko alam kung kailan ulit ako iibig. Pero sa susunod, ayoko na ng relasyong kailangang pang itago. Ayoko ng pagmamahal na may nasasaktan. Ang gusto ko na lang ay yung taong kaya kong ipakilala sa buong mundo. Yung hindi ako magiging sikreto. At higit sa lahat, yung pipiliin ako ng walang nilolokong iba. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ako nga po pala si Ann. At ito, ang kwento ng lalaking minsan kong minahal. Pero pinili kong iwan. Dahil alam kong may isang babaeng nauna ng tinawag na asawa.